Guys, sa ating vlog ngayon, mga sangkay, matutunghayan nyo ang isang paglalantad ng dating tauhan ni Pangulong Duterte, mga sangkay, kung papaano po niya inamin na wala silang napakulong nung panahon na siya po ay namumuno sa tinatawag na anti-corruption. Nako, mga sangkay, matinding revelasyon ito. Pag-usapan po natin. Hello, what's up guys? This is me. I'm back for another vlog today. At ito pag-usapan po natin mga sangka itong matinding inamin ng isa sa mga dating tauhan ni PRRD, dating Pangulong Rodrigo Duterte. No, again, sasabihin ko lang, wala akong problema mga sangkay kila PRRD kung ano man po ang kanilang mga naging desisyon noon. Pero, syempre, isasalaysay natin dito kung ano ba talaga ang katotohanan mga sangkay. Hindi discuss lamang po natin ito. Kasi matindi pa itong corruption ngayon na binangga ni PBBM. For the first time, meron pong pangulo na talaga nga naman nagkaroon pong pangil laban po sa sindikato. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay 1.58 million subscribers na. No? Parami po tayo ng parami dito sa YouTube. Kaya naman, kung hindi ka po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, shoutout sa lahat ng mga nanonood sa atin, no? Sa lahat mga, saan mang dako ikaw ngayon, nasa palengke ka man, na nanonood, na nasa sasakyan, nagdadrive, o di kaya nasa trabaho, nasa bahay, nagkakape. Magandang oras po sa inyong lahat. Ang taong ito, mga sangkay, ay si Belhica. Si Belhica lang naman ang namumuno noon mga sangkay sa tinatawag na anti-corruption noon nila PRRD. Ewan ko anong ibig sabihin noon. Basta PACC. Kalimutan ko yung ito. Siya po ang namumuno niyan mga sangkay noon. Yan po si Belhica, yung PACC. No? Ito. Presidential Anti-Corruption Commission. Di ba mga sangkay? Ngayon, ang taong ito ay walang ibang ginawa kundi nung panahon ni PRRD mag-expose lang. Pero wala po silang napakulong. Ngayon, marami pong mga Pilipino yung nagque-question sa kanya. Bakit wala po siyang, wala man lang malalimang investigasyon nung panahon ni PRRD. At ngayon lamang po nangyari, first time na nangyari na may mga senador, mga congressman, may mga miyembro ng DPWH, mga kontratista na napangalanan po at may listahan po mga sangkay. First time po yan. Wala pong ibang gumawang presidente niyan na bumangga sa mga korap. Si BBM lamang. Ngayon, baka sabihin nila nung panahon ni PRRD, walang korupsyon. Malala din po yun. Ganito din po ang nangyayari. Kasi nga po ang korupsyon ito, matagal na pong nangyayari. Ito, panahon po ni PRRD, October 27, 2020, sabi dito, we cannot feign blindness. As PACC says, some congressmen pocketing kickbacks from DPWH corruption. So noon pa, mga sangkay nangyayari na po ito. Pero magtaka ka, may mga dinot-dot ba? Or may malalimang bang investigasyon? Wala. Yung katulad na ito ngayon, mga sangkay, na may mga napangalanan talaga mga buhaya. O ito pa, mga sangkay. Belhica report says, ito noong October 27, 2020, sabi ni Belhica, nung panahon na yon, panahon po ni PRRD, only 15% of fund really go to project itself due to DPWH corruption. Sipin nyo 50% lamang po na pondo ang napupunta sa mga project dahil po sa malalang korupsyon sa DPWH. Pero ang tanong dito, bakit wala silang ginawa? Ngayon mga sangkay, eto na, nilantad po niya dito. Nung una, nagsinungaling pa po siya dito. Sabi po niya, ano daw ang nangyari sa mga kinasuhan namin? May nakulong ba? Sagot, meron pero hindi lahat. Yung ibang kaso pending. FYI, korte lang ang may kapangyarihang magpakulong. Sila ang nagdidesisyon. Dito, sabi niya may mga nakulong ba? Meron daw. Nung panahon ito ni PRRD PACC, yung Presidential Anti-Corruption. May napakulong. Pero tingnan nyo mga sangkay, babasahin po natin sa kasunod. Aamin din po siya sa dulo na wala silang napakulong na mga buhaya. Wala talaga. Guys, kung may mga nalantad man silang pangalan noon, mga maliliit lamang. Walang mga senador, walang congressman na talagang may mga pangalan. Ito, sumunod,
Eto, mga sangkay. Sabi po niya dito, bakit ko daw po hindi sabihin ang pangalan ng mga kinasuhan kong big fish? Sagot, ito na ha, kasi dinudot-dot na po siya ng mga tao, ng netizens. Bakit daw, pangalanan mo, kung sinasabi mo may napakulong, di ba? Pangalanan mo, sige nga, sino mga big fish, yung mga malalaking pangalan talaga. Ngayon, sabi niya dito, sagot, bakit daw hindi niya sabihin ang mga pangalan ng mga kinasuhan, ng mga big fish? Ito ha, kinasuhan. Nung PACC to ni Greco Belheca, Diyos mio Marimar. Sabi niya dito, ito yung reason niya. Kasi daw patay na yung iba and it is a matter of public record. Pwedeng hanapin sa internet kung gustong malaman. Ikalawa, pero wala siyang binigay na link, 'di ba? Kalokohan talaga. Ikalawa, ayokong manghiya ng tao. Nakasuhan ko na sila. 'Di ba 'yun ang ginagawa nila PRRD noon? Kalokohan talaga nito. Lumabas sa media, lilitisin na sila ng korte at may karapatan pa silang ipagtanggol ang kanilang sarili. Ayaw ko nang dagdagan ang kahihiyan nila. Hindi yon ang trabaho. Di ba? Galing. Okay yung kanyang paliwanag, mga sangkay. Pero sa dulo, tingnan po ninyo. Umamin din. Bakit walang naipakulong ang PACC? Dito, umamin din po siya na walang napakulong. Ang reason niya, bakit walang napakulong? Dahil korte lang ang may kapangyarihang magpakulong at hindi korte ang PACC. Ang mandato ng PACC ay iba sa mandato ng korte. Ang mandato ng PACC ay mag-imbestiga. Diyos mio Marimar, anak ng tokwa. Mag-imbestiga. Yung investigasyon nga nila, naramdaman nyo ba? Ito, mga kababayan, naramdaman nyo ba yung investigasyon? At the time, ako, solid Duterte ako, nung panahon na yun. At kahit nga ngayon, nire-respeto ko pa rin si Tatay Digong. Pero ito lang, i-real talk lamang po natin. Wala pong investigasyon na ganun dati. Yung kagaya ngayon, na mayroon na po sa Senate Blue Ribbon Committee, na mayroon na po sa ICI, di ba? Na mayroong mga nalantad na mga pangalan, na may mga congressman, mga senador, mga miyembro ng DPWH, mga kontratista na ngayon ay ikukulong na, at mga engineer ng DPWH. Wala pong ganun. Umamin din po siya dito, mga sangkay. Ngayon, sabi dito, ito yung reason niya, pakinggan po ninyo. Ang mandato daw ng PACC ay mag-imbestiga, kumuha ng ebidensya laban sa mga korap na presidential appointees at magrekomenda sa Pangulo ng pagsasampa ng nararapat na kaso at pagsibak sa opisyal ng ayon sa batas. Ang tanong doon, kung rampant ang korupsyon sa DPWH, bakit hindi sinibak ang sekretary noon ng DPWH, si Mark Villar? Hindi tulad ngayon, di ba, panahon ni BBM, nung nalalaman po ito, sibak itong si Bunuan. Bagamat pinalabas doon na kusang nag-resign, pero hindi tayo naniniwala dyan. Ang korte, sabi dito, ang korte ang may kapangyarihan maglalapat ng parusa o magpapakulong sa kanila. Paano na ipakulong ng PACC yung 24 na opisyal? Ito ay sa bisa ng entrapment operation na isinagawa ng PACC kasama ang NBI o pulis na nahantong sa pagsasampa ng kaso, pagkakasisante, pagkaka-expose, pagkakahuli, at kulong ng mga ito. Ang dami niyang sinasabi dito. Ang punto lamang dito, wala po talaga silang naipakulong na mga malalaking isda. Mga mga sangkay, mga small time. 'Di ba? Mga small time lang. Kaya itong reason niya dito, actually kahit nga small time, hindi nga po tayo sure kung talagang na yan ngayon, mga sangkay, na ibigay yung karampatang parusa. Pero isa lang ang malinaw dito, umamin din po siya. Nirarason lang niya, dahil korte lang daw ang may kapangyarihan magpakulong. Pero tama naman yun. Tama, korte ang may kapangyarihan magpakulong. Pero kung siseryosohin talaga nila ang laban kontra korupsyon, maraming mapapakulong. Hindi sineryoso. Nakapagtataka kung bakit. 'Di ba? Kaya, mga sangkay, ngayon lamang po, si BBM lamang
ang kaisa-isang presidente na bumangga sa mga korap. That never happened, mga sangkay, sa lahat ng mga naging pangulo. Kasi ang pinag-uusapan na po dito, mga sangkay, pera mula sa kaban ng bayan na hindi lang bilyones, kundi trilyon. At sa mga nagsasabi na walang korap nung panahon ni PRRD, oh, guys, look at this. October 27, 2020. Sinabi po mismo dito, panahon ni PRRD to. 50% lamang daw po na pondo ang napupunta sa project dahil daw po sa malalang korupsyon sa DPWH. May ginawa ba silang aksyon? Malamang, pag tinanong mo si Belicap, sasabihin niya may ginawa. Pero doon tayo sa realidad. May mga big fish ba? Wala. Wala tayong maalalang ganun, guys. 'Di ba? Kahit ako, solid Duterte ako nung panahon 'yan, 'di ba? O ito, sabi niya, PACC says some congressman pocketing kickbacks from DPWH corruption. Pero bakit walang pinangalanan? Bakit walang dinutdot? Bakit walang pinakulong ng mga congressman? 'Di ba? Dito natin makikita na tama ang ginawa ni PBBM. Na ngayon, for the first time, may mga pangalan ng mga kongresista na nalantad. May mga senador, may mga miyembro ng DPWH. First time po yan, mga sangkay. Pambihira, may pangil si BBM kaysa sa ibang mga namuno. First time po yan nangyari, mga sangkay. Kaya nga po nakakatawa na itong mga ito, sila pa po yung may ganang magreklamo sa korupsyon. Samantalang sila yung walang ginawa nung panahon na yun. Di po ba, mga sangkay? Ayan po, October 27, 2020. Rampant ang korupsyon ng panahon na yan. Pambihira. Ganyan po kalala. Pero hindi po ginawa ng aksyon ng seryoso. May nakita ba kayo na si PRRD pumunta sa mga ghost projects? May nakita ba kayo na si PRRD pumunta sa mga sinasabing substandard na mga proyekto? Wala. Pero si BBM, nakailang punta siya. Hands-on ang Pangulo natin, mga sangkay. Marami po siyang nabisto. At ngayon, sasabihin ng iba, saka kayo magmalaki kung may napakulong na si BBM. Guys, wala pa sa ngayon pero naka-ready na ang selda. 'Di ba? First time po yan nangyari na ang presidente, ayun na may instruction na i-ready na yung selda ng mga korap. Maliban dyan, at least ngayon, pinangalanan na yung mga nambuhalang pangalan. Mga buhaya. Inoon wala, mga sangkay. Ngayon nakalista na. Kasama doon sila Martin Romualdez. Kahit kaibigan, kahit pinsan. Sila Saldico. At iba pang mga senador, mga congressman. Di ba? Mga miyembro ng DPWH. First time po yan nangyari. Kaya nga sabi ko, kung pwede lang, i-extend natin si BBM para po tuloy-tuloy ang paghatak sa mga korap na ito at pagsasaayos sa sistema. Kasi first time po talaga yan nangyari. Hindi po yan nangyari nung panahon nila Belica. Kaya nga nagtataka ako bakit ganun. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click yung bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-ingat pong lahat. God bless everyone.